Hello po mga manay, tara kain po tayo. At dahil nga maulan ng mga panahon na to at hindi kami makalabas, kaya naman naisipan namin na magsopas na lang at request din ng mga bata. Kaya naman dito, kitang-kita nyo naman na enjoy sa pagkain. Kaya naman tara at atin na ang umpisahan. Saktong-sakto, meron din ako mga tirang gulay sa aking rep na babagay dito sa ating sopas. Gumamit ako rito ng repolyo, na kalahati lang yung natira. Kaya naman, gagamitin natin yan dito. Minsan ay naglalagay din po ako ng patatas, sayote, or kung hindi naman, naglalagay din ako ng kalabasa para naman po mapakain natin yung ating mga anak na mga gulay nang hindi nila namamalayan. Dahil sa sopas mga manay, madali nating mapapakain ng ating mga anak na mga gulay. Dito nga ay sinundan ko na rin ang pagbabalat ng ating carrot na 1 piraso lamang po at katamtaman ng laki dahil ito lang din naman yung natira. Bali ito po ay hihiwain ko po ng saktong laki lamang or nasa inyo naman kung gusto nyo ay pa-cubes yung hiwa ninyo, pwedeng-pwede naman. Pwede rin po kayong magsahog ng mushroom mga manay kung gusto nyo dumami ang inyong sopas kung kumakain kayo noon. At eto nga, pagkatapos kong ma-slice yung ating carrots, ay susundan na rin natin ang paghihiwa ng ating sibuyas na pula. Pwede rin kayong gumamit ng sibuyas na puti. At dahil nga ngayon ay sobrang maulan dito sa amin, walang tigil ng mga panahon na to, kaya naman saktong-sakto tong niluluto ko at nagustuhan ng aking mga anak. Nasabi ko ay magluto kami ng sopas para sa aming merienda. Dito nga ay in-slice ko lamang po ng ganito kaliliit o nasa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. Then susundan ko rin ang pagdidikdik at pag-i-slice ng ating bawang. At pagkatapos ko ngang mahiwa yung ating mga panggisa, ay susundan naman natin ang ating sahog na karni. Bali dito ay gagamit po ako ng manok para sa ating tinola. Pwede naman kayong gumamit ng giniling na baboy kung hindi kayo kumakain ng manok. At mas mainam din kung may nabibili kayong buto-buto ng manok ay mas malasa po yun para sa ating sopas. Bali dito ay hiniwa ko lamang siya ng ganito kalalaki. Or pwede nyo pa yan liitan, depende po yan sa inyo, gaya ng sinasabi ko. Kasi ito ay sopas, kaya kailangan nating liitan yan. Pero para sa akin, yung mga buto-buto, yung mga parting ribs ng manok ay pwedeng-pwede na po yun. Mas mura po yung nabibili sa palengke at mas masarap para sa ating sopas, lalo na kapag mas maraming sabaw. At eto na nga, pagkatapos kong mahiwa, ay atin na itong huhugasan, lilinisan ng maigi, at susundan ko naman ang paghihiwa ng hotdogs. So bali nga dito ay gumamit lamang po ako ng 6 na pirasong hotdogs, or nasa inyo kung ayaw nyo naman lagyan ito, ay pwede naman kahit wala. Then nasa inyo rin naman kung gusto nyo may keso, kasi may keso itong aking gagamitin. Gagamit tayo dito ng BAB na butter blend oil. Ito yung gagamitin ko para mas malasa yung ating pagsasangkot siya. Then once na mainit na, yung una kong ginisa ay yung ating bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na yan mga manay. Then palalabasin natin yung aroma niyan para talagang mabangong mabango. At kapag okay na ay susundan na natin yan ng ating manok na nalinisan kanina. So yan, igigisa lang natin yan at titimplahan natin to ng mga pampalasa. Maglalagay ako ng pamintang pino at susundan ko rin po yan ng patis para sa pampaalat natin dahil hindi po ako gagamit dito ng asin. Then igigisa-gisa natin to para mas lumabas po yung lasa ng ating karne at talagang kumapit sa ating sabaw ng ating sopas. Igigisa ko lamang to ng mga ilang minuto, then hahayaan po natin to, then babalikan po natin yan mamaya. Pagkalipas po ng ilang minuto, ayan mga manay, ang bango-bango na. So dito ay sasangkutsahin ko lamang po ng ilang segundo. At ito po mamaya ay ating sasabawan para tuluyang maluto yung ating manok. Bali maglalagay ako ng tubig na 1 litro at kalahati o nasa inyo kung gaano karami po ang tubig na gusto nyong ilagay kasi kayo naman po yung masusunod. At pagkalipas nga ng ilang minuto ng ating pagpapakulo ng ating manok ay pwede na natin ilagay yung ating 400 grams na macaroni para naman tuluyan tong maluto. Bali sa sopas mga manay ayaw ko ng malabsa o sobrang luto yung sopas natin. Susundan ko na rin ang ating carrots para sabay-sabay na po yung maluto. Gusto ko lang yung sakto lamang po yung pagkakaluto para naman masarap at hindi po nakakaumay kainin. Naglagay din ako ng 1 pirasong chicken cube, tinakpan. At dito nga makalipas ang ilang minuto ay pwede na natin ilagay yung ating hiniwa na repolyo. So, hinuhuli ko po talaga ito para hindi siya yung malabsa o ma-overcook mga manay. Kasi masarap po sa gulay ng sopas yung malutong ang mga gulay. Inilagay ko na rin po yung ating hotdogs.
So pwede niyo po yan iprito kapag gusto niyo po. Sa akin, nilalagay ko na siya sa huli para hindi naman din siya ma-overcook o yung magkalusag-lusag. Then eto nga, okay na tong ating sopas. Maglalagay na tayo dito ng ating evaporated milk. Bale, isang lata po pala ng evaporated milk yung aking ginamit dito, or nasa inyo naman kung gusto nyo pandagdagan, pero para sa akin, yung isang lata na malaki ay pwedeng-pwede na para naman hindi po nakakaumay. Then mag-add lang po ako ng konting asin pampalasa, or depende po sa inyo, tikman nyo muna para may adjust nyo po sa tamang timpla na nais ninyo. Then once na okay na, eto nga, excited na yung mga bata at gusto nang kumain. Kasi itong timpla ng ating sopas, pwedeng pang ulam at pwede ring papakin kasama ang mainit na tinapay. Kaya naman, pwedeng-pwede na natin itong ihain sa ating mga anak. Siyempre, pagkatapos natin magluto, ano ba ang kasunod niyan? Kaya naman, tikiman time na at talaga namang magugustuhan to ng ating mga anak. Ayan, muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kaya naman itry nyo na to lalo na ngayon na maulan, malamig ang panahon. Masarap kumain ng mainit na sopas, sabayan pa ng mainit na tinapay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!